Ayon po sa World Health Organization, ang liver cancer ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Sa Pilipinas, ito rin ang isa sa mga nakamamatay na uri ng cancer. Alamin natin kung paano ito maiiwasan at ang mga hakbang na maaaring gawin upang labanan ito. Kaugnay po niyan ay makakausap po natin si Dr. Andrea Vergara Gosum, isang gastroenterologist. Doktora, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Audrey, at sa ating mga ka-RSP. Okay. Una po sa lahat, Doktora, maaari niyo po bang pakipaliwanag sa amin kung ano po itong liver cancer? So, ang liver cancer po ay isang sakit kung saan ang atay natin ay nagkakaroon ng bukol na maaaring manggaling sa maraming risk factors po, no? Tulad ng hepatitis B, hepatitis C, at cirrhosis. Okay, pero ano po bang pwedeng iba pang pinagmulan nito? Yung origin, Doktora, pwede ba yung mga simpleng madalas na pag-inom ng alak, pagkain ng fatty foods o pagkakaroon ng fatty liver? Yes, tama yan, Sir Audrey. So, cirrhosis is one of the things that can give us a risk for malignancy, no, or bukol sa atay. Now, going back, pwedeng mag-risk for us to have cirrhosis? That would be mataas na pag-inom ng alak, as well as high intake of cholesterol and poor sugar control. So itong mga sitwasyon na ito ang karaniwang nagdudulot ng pamamaga ng ating atay. So eventually kapag ka namaga ang atay at hindi na niya kayang maghilom, siya ay magsascar na. Kapag ang atay ay malaking parte nito ay may scar, ang tawag na natin doon ay cirrhosis. So kapag ka may cirrhosis na ang atay, doon na nagkakaroon ng risk na magkaroon ito ng bukol. Alright, Doktora, ano po ba yung mga sintomas na kailangan bantayan o maring senyales na merong liver cancer na ang isang tao? Kasi maging ako minsan ay nakakaramdam po ako na medyo pamamaga ng aking liver at meron namang nireseta ang doktor na over-the-counter lang na mga gamot. Karaniwan ho kung bukol mismo ng atay ang pag-uusapan, likely malubha na ito or malaki na ang involvement ng bukol ng atay bago ito magkaroon ng sintomas. Karaniwan kasi, habang ito ay nagsisimula pa lamang, the liver isn't really symptomatic or karaniwan walang nararamdaman ang pasyente. Kaya makukulit kaming mga doktor, no, sa mga follow-up ng mga pasyente. Ngayon, kung malaki na ito at talagang malubhan ang sakit, karaniwan ang pasyente ay maaaring magkaroon ng panghihina ng katawan, pangangayayat, at usually saka na nasakit ang tiyan. Meron ding mga pasyente na nalaki ang tiyan dahil sa akumulasyon ng tubig sa loob nito. Pwede rin ang paninilaw ng balat, pangangati ng balat, at ang pagmamanas. Okay, Doktora, paano nakakaapekto itong ang cancer sa atay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao at ng kanyang pamilya? So bilang karaniwan ito ay nadadiagnose na at the end kung kailan malubha na ang sakit, malaki ang tsansa na ang pasyente ay maging very dependent sa kanyang family members, kasambahay. Ang produktibo din niya bilang miyembro ng mamamayan or as workforce ay bumababa na rin. Ano? Bukod dito, ang pasyente naman on the patient's end, maaaring maging poor ang appetite, paghina ng pagkain, pagdapo ng sakit at pagbaba ng resistensya. Okay, Doktora, ano ba yung mga hakbang na dapat po nating gawin kung meron siyang problema sa atay? Okay, I cannot stress enough po ang pagkain ng tama. So anything that we can correct prior to magkaroon ng sakit sa atay, ang pinaka-important, preventive measures. So tamang control ng asukal at kolesterol. Again, ang excess pong kolesterol na kinakain natin, pag dumantay po sa atay, maaring mag-cause ng injury or pagmaga ng atay na hindi natin nararamdaman. Yan ay mga pagtaas ng ALT, SGPT sa mga blood test na hindi na-detect karaniwan. Pagkamaga ng atay, pagtuloy na injury nito. No? Another is pag-iwas sa mga herbal na gamot. Karaniwan din sa kultura natin, kung anong iniinom po ni kapitbahay or ni kamag-anak, ina-advise din sa ating friends and family. So not unless it's advised by your doctor specifically,
kindly avoid po dahil sometimes ang mga gamot na ito ho ay may kalakip na ingredients na hindi ho maganda sa atay. Another po is definitely ang pag-inom ng alak. May mga healthy alcoholic intake values po tayo na kailangan susundin. At the same time, masusing pagsunod po sa schedule sa pagpapatingin natin sa doktor is very important po. Okay, nabanggit niyo rin po, doktora, na kontrolin yung sugar sa katawan. Marami pong kababayan tayo na kapag sinabi ng doktor na kontrolin ng sugar, baka literal na sugar ang kanilang nasa isip. Pakipaliwanag po ito, doktora. Okay, we have different types of sugar, no? But more importantly for diabetic patients, ang important pong kontrolin ay ang simple sugar. So that is, in layman terms po, mas madaling isipin yung matatamis. So table sugar, anything ho na may asukal yan, iiwasan. You can search po low glycemic index, yun ang dapat diet ng mga pasyente na matataas ang asukal. Ito po yung mga pagkain na kapag kinain natin, hindi papalo agad ang blood sugar. No? Rice and bread is also sugar when it's converted po pag kinain natin yan. Asukal pa din kahit na hindi naman katamisan. So very important po na maging aware tayo, no, sa mga desserts, sa sweets. Yun po ang kailangan hinay-hinay pagka sinabihan po ng sugar control. Ayan, nakikinig si Prof. P. Okay, doktora, ngayon po ay Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Month. Sa inyo pong opinyon, paano po natin maring mas mapapalaganap yung kaalaman sa publiko patungkol po sa liver cancer? Okay, ang pamilya po ang culture po ng Philippines, no, mostly very family oriented. So I think it really should start in the family, in the home, sa bahay. So kung anong kinakain ng ating mga kamag-anak, ng anak natin, kailangan mabantayan na yon, bata pa lamang sila para habang lumalaki, yun ang susundin na kultura sa family. So tamang pagkain, maglaan ng oras para sa ehersisyo, pagbawas ng bisyo sa alak, paninigarilyo din, pagbawas. Dahan-dahan po naniniwala ako na habang nangyayari yun, dahan-dahan itong mababago din ang komunidad. Very important din po ang pananatili nating maging curious na malaman kung ano nga bang bago or updates with regards to liver disease or liver health. So, maaari po kayong magpunta sa hsp.org.ph. May link po doon or tab na resources for patients review. Pwede nyo rin pong i-search ang Hepatology Society of the Philippines sa Facebook. Every so often, naglalabas po ang society ng ating bansa, no, for updates for our laymen para po ma-update po kayo paano po mas maalagaan ang inyong atay. Maraming salamat po, doktora, sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa liver cancer. Muli, nakapanayan po natin si Doktora Andrea Vergara-Gusum, isang gastroenterologist. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po.